Pakinggan muna natin si Jam Magno, mga bossing. Ano po? Ano ba si Jam Magno? O, eto. Very reason her father is in the ICC. Let me explain. Last Kumbaga, ang sinasabi dito, kaya daw nasa ICC yung tatay ni Sara Duterte, dahil sa kanila din, ng mga anak, o kay Sara Duterte. O, pakinggan ho, You all assume I'm mad at Sara Duterte. I'm not. But I do resent her because she is the very reason her father is in the ICC. Oh. Bakit at paano nasabi ni Jam Magno na ang dahilan kung bakit nasa loob ng ICC o kung bakit nasa ICC si dating Pangulong Duterte ay si Sara Duterte? Bakit kaya? Let me explain. Lest we forget that after PRRD, the mayor of Davao City is Sara Duterte. She's actually part of the problem that put him in the ICC. We can't deny that involvement. She truly is part of that problem. If anything, she is the reason why he's still there to this day. She is partly the reason why, or not really partly, but hugely responsible for why he's there and not here with us. And that's what Bakit niya? Bakit? I do not want to support. I do not want to support a wannabe like Sara Duterte. I don't want her to make Ito po si Jam Magno, talagang yung suporta ho nito kay PRRD talaga, mga kababayan, di matatawaran no? Wala pa kami. Ito, mga talagang umaariba na ho itong mga ito. Sila Tipi, di ba? us all believe that if she is going to be president, we're gonna enjoy the golden years of having another Rodrigo Duterte. Because she's never going to be that. Let me remind all of you that Sara Duterte caused PRRD's demise in the ICC. Why? She didn't behave. She insulted the very people that was supposed to help her. Sino ba namang tanga na tutulong pa kung iniinsulto mo sila? Diba? Oo, naalala ko nga. No, tama, naalala ko ho, mga kababayan. Pero, hindi, tsaka sila yung mga nangunguna dyan Di ba? Sila yung mga nangunguna na insultuhin yung mga Marcos. Insultuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Gawan ng mga kung ano-ano bintang kay Pangulong Bongbong Marcos at doon sa asawa. Sino? Bakit ko alam naman talaga tutulungan yan? Di ba? Eto mga binabanatan nyo, sinisiraan nyo kami, tapos gusto nyo, help, 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 tulong, tulong, tulong. Let me remind you that kaya ka nga tumakbo as Vice President, kahit ginusto namin na maging presidente ka, kasi ayaw mong i-inherit ang legacy ng tatay mo. Tapos ngayon, gagamit-gamitin mo. Gagamit-gamitin mo para sa sympathy vote. Because wala ka naman talagang ambag, girl. So, what Apang ni Jam Magno, no? law have you created? How many lives have you changed because you did something? Huwag mong angkinin, Diyos mio, ang trabaho na ginawa ng tatay mo. Ang blood, sweat, and tears and political leverage that your father has built for years as a public servant. Hindi yan pwedeng i-inherit mo lang, girl. Tapos ngayon, magagalit kayo sa akin, thinking na, pinersonal kita at siniraan kita. No. I just hate the fact that people don't seem to understand that dahil nga sa'yo, nasa ICC si PRRD, hindi dahil kay Marcos, hindi dahil kay Romualdez. Kasi sino ba namang tanga? Natutulungan ka pa, ang bastos-bastos mo. Paano pa ako mag-react dito? Rektahan na ho, mga kababayan. So, hindi na kailangan siguro reaksyon ko dito. Kailangan dito, makinig na lang tayong lahat, mga bossing. Sige nga, iti-threaten mong papatay, di ba? Iinsultuhin mo, gagawa-gawa ka ng istorya, gagaguhin mo, madadamay kaming mga Pilipino, tas gusto mo tutulungan ka para protektahan si PRRD kasi yun dapat ang trabaho mo, Inday. Hindi, baka kasi akala nila madadarag o makukuha sa pananakot yung mga Marcos, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Mahilig po silang mga magsiganyan Mahilig po sila yung tipo bang bubulihin ka, kung ano-ano sasabihin sa'yo, sisirain ka para matakot sila sa'yo. Tapos, maging sunod-sunuran ka na lang sa mga Duterte. Di ba? Totoo naman yung sinasabi ni Jam Magno.
Yun dapat ang trabaho mo, na protektahan si PRRD kasi alam na alam mo na mangyayari talaga to lahat. Pero yun nga, ang hindi alam ng mga Pilipino, ginawa mo to lahat kasi gustong-gusto mo talaga na nasa ICC siya. Oh. Kumbaga parang pangkuha ng boto. Tapos sasabihin sa mamamayang Pilipino, ako ang makakapagpalabas kay dating Pangulong Duterte. Ako ang makakapagpalabas sa tatay ko. Kaya iboto niyo ako sa 2028 para ako ang maging presidente. Oo nga naman, ano? Sympathy vote. Oh. Para magamit mo pa siya. Because as a good father to you, na bumabawi, kasi yun naman talagang ginagawa ni PRRD ngayon, bumabawi siya sa mga nagawa niya sa mga anak niya, at alam naming lahat yan, alam ko yan. That's why I will never support you as president, because I really will not support a wannabe Rodrigo Duterte. Because there will never be another Rodrigo Duterte. You will never have his heart, because that's what you don't have, Inday. You don't have the heart to serve the people. I met you, remember? You are as frigid as your black dress from yesterday. All starch, no heart. Doon ako nagulat talaga. Yung nakaitim, akala ko may patay na naman sa pamilya. Sa pamilya. Ano, akala ko magsasabi ng ano nalulungkot po kami kasi ganito, kulang na po, no? You are rayon. You're not cotton. Diba? You think na galit ako, na dapat matakot ako when you're president. Girl, you are an abomination if the Filipino people will elect you. It will be a reflection of the Filipino taste. Diba? Yung we aim for a Rodrigo Duterte but we'll just settle for a Sara just because she shares a family name. Saka parang ang ano, no? Parang ito ho, yung kampo ni Sara Duterte. Yung tipo ho bang tatakbo pero ang laging sinasambit ho pagganti, pagbawi doon sa mga tao na hindi sumuporta sa kanila o doon sa mga tao na kumakalaban sa kanila o doon sa mga tao na bumabatiko sa kanila. Kasi ho, yun yung mga nakikita natin sa kanila. Sama nyo na po yung mga DDS. Ibawi mo kami, Sara Duterte. Yung tipo bang tayo ayaw natin sa kanila kasi hindi natin nakikitaan ng galing at hindi natin nakikitaan ng tino sa trabaho, tapos ipapangalandakan ng mga DDS, no? Ibawi mo kami. Kulang na lang sabi, papatay mo yang mga papatay mo yang mga yan. 'Di ba? Yung hinihintay natin na, oh, kaya gusto kong humalili o ako ang pumalit kay Bongbong Marcos sa 2028 kasi gusto kong pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Tingnan niyo si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yung mga kakamping, ano din yung mga ginawa nung mga kakamping dati, 'di ba? Todo batikos kay Pangulong Bongbong Marcos, 'no? Um, yung exam o test para sa pinagbabawal na gamot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ginawa ni Pangulo, 'di ba? Ginawa niya at napatunayan na negatibo nga ho, mga kababayan. Ngayon ang ginawa ng kakamping, tumahimik na dahil kumbaga yung hinihiling nila na test para sa ipinagbabawal na gamot ginawa na ho, mga kababayan. Tumahimik. Ngayon, hindi nagdamdam, hindi nag-ipon ng galit sa puso. Ano ngayon ang nangyayari ho? Nakasuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kakamping ho, mga bossing.